Mga Lodi pasensya na, Tagalog audio novel muna tayo ng Super Gene. Dito mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 41 hanggang Kabanata 50. Kabanata 41. Sa Unevolved Test Hall ng Physical Test Center, tinitigan ni Zhao Boshan ang A-level na nakadisplay sa virtual screen at lihim na nagmamalaki sa sarili. Upang makakuha ng A-level sa pagsusulit, ang isang unevolved na tao ay kailangang maabot ang higit sa 10.0 sa hindi bababa sa 100 na item, kabilang ang lakas, bilis, liksi, kakayahang tumalon, tibay ng kalamnan, lakas ng buto, at pag-andar ng organo. Sa A-level na fitness, malaki ang posibilidad na makapasok sa military school basta't walang malaking pagkakamali sa entrance exam. Sa kanyang fantasya, nagtapos na si Zhao Boshan mula sa isang military school na may magagandang marka at naging kapitan ng isang interstellar warship, nagdidirekta ng mga laban sa kalawakan at tinatanggap ang respeto at pagsamba matapos ang lahat ng kanyang mga tagumpay. Hindi ko masyadong nagawa ng maayos sa live combat test. Kung mas maganda ang nagawa ko, maaaring na-assess ako sa AA level. Baka subukan ko ulit. Bumalik si Zhao Boshan, ngunit natagpuan niyang okupado ang test hall na ginamit niya. Inisip ni Zhao Boshan na maikli lang ang proseso ng pagsusulit, kaya nagpa siyang maghintay doon. Pero matapos siyang maghintay ng matagal, hindi pa rin lumabas ang taong nasa loob. Ang bagal. Tiyak na bobo ang taong ito. Kung pumunta ako sa ibang hall, tapos na ako ngayon. Medyo naiinis si Zhao Boshan ngunit ayaw pa ring sumuko. Nag-isip si Zhao Boshan at nagbayad upang obserbahan ang pagsusulit. Bigla, ang holographic na imahe ay nag-project sa kanyang harapan. Nagtataka ako kung gaano kabobo ang taong ito kaya ang tagal. Tumingin si Zhao Boshan sa gintong figure sa holographic image. Ang taong iyon sa imahe ay malapit ng kunin ang huling pagsusulit, ang robot channel. Ang robot channel ay ang huling bahagi ng buong pagsusulit. Sa 300 foot long na one-way channel, kinakailangan ng isa na talunin ang isang combat robot na may biochemical alloy shell sa bawat 6 na talampakan, at ang performance ng mga combat robot ay lumalakas habang papalapit sa dulo. Bilang isang unevolved, ang makatawid sa 180 foot line ay pass, 210 foot line ay good, 240 foot line ay excellent, 270 foot line ay advanced, at ang pagtawid sa buong haba ay super. Nakuha ni Zhao Boshan ang good score, ngunit maaari sanang makatawid siya sa 240 foot line kung naglaan siya ng mas maraming pagsisikap. Kakaiba ito. Bakit kaya siya tumatagal ng ganito? Naramdaman ni Zhao Boshan na may kakaiba dahil ang lahat ng mga pagsusulit bago ito ay dapat tumagal ng parehong oras. Ang hindi niya alam ay si Han Senador ay talagang kumpletong nagtakbo ng bawat pagsusulit ng 2 beses, ang una ng walang Beast Souls at ang pangalawa na may Beast Souls, upang malaman ang kanyang mga kakayahan sa iba't ibang sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit tumagal ng ganoon si Han Senador. Sa katunayan, nakapunta na siya sa robot channel ng 2 beses. Sa pagkakataong ito, tinawag niya ang Black Beetle Armor at Bloody Slayer ng sabay at nais subukan ang robot channel sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Nang makita ni Zhao Boshan ng malinaw ang gintong figure, humanga siya sa ganda ng Bloody Slayer at Black Beetle Beast Souls. #T. Gusto ng taong ito na gumamit ng Beast Souls para sa robot channel test. Pero kahit ganon, mahirap pa rin siyang makatawid sa dulo, maliban kung habang nag-iisip si Zhao Boshan, biglang tumakbo ang makapangyarihang gintong figure patungo sa robot channel. Boom! Ang sumunod na nangyari ay nagbigay kay Zhao Boshan ng pagkabigla. Ipinagwalang bahala ng gintong figure ang lahat ng mga combat robots na sumusubok na harangan siya at sapilitang tumawid gamit ang kanyang malakas na katawan. Ang combat robot, na mas mabigat kaysa sa lalaki, ay agad na naitulak palayo. Ang gintong figure ay parang armored vehicle, brutal na sumasagasaan sa mga combat robots. Maging ang mga biochemical alloy shell ng mga robot ay nabasag. Walang makapagpipigil sa figure na iyon. 30 talampakan, 60 talampakan, 70 talampakan, 180 talampakan, 210 talampakan, 240 talampakan. Alam ni Zhao Boshan na ang performance ng mga combat robots sa likod ng 240 foot line ay lampas sa kakayahan ng karaniwang unevolved na tao. Pero nawasak ang mga ito ng gintong figure na parang mga lumang bakal. Ang robot channel na itinuturing na isang malupit na pagsusulit ng karamihan sa mga unevolved ay naging madaling daan para sa gintong figure. Walang kapantay na lakas. Lahat ng mga combat robots sa channel, kasama ang huli, ay naitulak palayo sa loob ng ilang segundo. Nakabuka ang bibig ni Zhao Boshan at hindi siya nakabawi mula sa pagkabigla ng matagal.
Nang tingnan niya ang virtual screen, nagbago na ito sa SSS level. OMG! Sino ang matinding taong ito? Nakita ni Zhao Bashan na bumukas ang pinto ng test hall at nawala na ang taong nasa loob. Agad na sinundan ni Zhao Bashan ito, ngunit sobrang siksik ng center at hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Ang video. Tumakbo si Zhao Bashan pabalik sa hall, nagbayad upang ipakita ang naitalang video at gumawa ng kopya. Matapos mapanood ang video ng ilang beses, pinagsisihan niya na hindi niya nakita ang performance ng gintong figure bago ang huling pagsusulit. Biglang nagkaroon si Zhao Bashan ng ideya. Nag-login siya sa kanyang account at in-upload ang copy ang ito sa opisyal na forum at pinangalanan itong 7 feet 88 inches Robot Channel Conquered. Kabanata 42. Sa simula, hindi gaanong nakakuha ng atensyon ang video ni Zhao Bashan. Matapos lahat, napakaraming video online tungkol sa robot channel test. Ang 7.88 segundo ay itinuturing ding gimmick dahil ang mga makakapasa sa pagsusulit sa loob ng 10 segundo ay kabilang sa mga pinakamagagaling na unevolved. Kahit ang mga bituin tulad ni Tang Shenleo ay natapos ang pagsusulit sa halos 10 segundo at hindi na makapagpabuti pa. Kung may sino man na talagang nakatapos nito sa loob ng 7.88 segundo, tiyak na magiging isang bituin siya. Kaya't imposibleng ito ay na-upload ng isang hindi kilalang account. Halos lahat ng nakita ang pamagat ay piniling i-skip ang video, at mabilis itong mawawala sa napakaraming video. Tanging ilang tao na nababagot ang nagpatuloy sa panonood ng video. Ngunit ang mga nakapanood ng video ay lahat namangha sa brutal na paraan ng pagpasok sa pagsusulit at pinili nilang ipasa ang link sa kanilang mga kaibigan. Kasalukuyan, may isang tao mula sa Steel Armor Shelter na nanood din ng video at nakilala ang lalaki sa video bilang si Dollar mula sa Steel Armor Shelter. Matapos niyang mapanood ang video, agad siyang nag-post ng bagong thread na pinamagatang SSS Level, Dollar Conquered Robot Channel in 7 feet 88 inches, sa seksyon ng Steel Armor Shelter. Yung Dollar na nanakaw ng Beast Soul mula kay Son of Heaven. Totohanan ba ang pamagat? Na-expose na ba ang tunay na pagkatao ni Dollar? Kilala ang pangalang Dollar sa Steel Armor Shelter kaya't ang post ay agad nakakuha ng atensyon, at marami ang nanood ng video ng may pagdududa, na naging paghanga ng matapos nilang mapanood. Idol ko si Dollar. Ganyan dapat ang mga tunay na lalaki sa pagsusulit. Haha, lahat ng combat robots ay nawasak. Ang Beast Soul niya ay nakuha mula kay Son of Heaven, at wala siyang halaga kung wala ang mga Beast Souls. Si Dollar ay hindi matitinag. Idol. Dahil sa napakaraming panunood ng video sa Steel Armor Shelter, agad itong napansin ng administrator at inilagay sa front page. Sa puntong ito, ang video na ito ay naging viral sa buong alyansa, at halos lahat ng unevolved ay nalaman na tungkol kay Dollar. Siguradong peke ito. Hindi pwede. Hindi mo ba nakita na ito ay isang opisyal na video? Hindi ito posible. Ang mga robot sa simula ay hindi ganoon kalakas, ngunit napakabigat na nanawasak din ang mga malapit sa dulo. Hindi pwede, mukhang sobrang peke ito. Tiyak na na-modify. Kung hindi, kakainin ko ang S**#T. Sino ang taong ito? Isa ba sa mga chosen? Si Dollar mula sa Steel Armor Shelter. Ano bang Dollar? Hindi ko siya narinig. Yun kasi, hindi ka nakakaalam. Dinala ni Dollar ang karangalan sa buong Steel Armor Shelter. Maraming tao sa shelter ang nagkwento tungkol sa kwento sa Skynet ng Dollar na nanakaw ng Beast Soul mula kay Son of Heaven. Shenleo, tingnan mo ito, tawag ng isang gwapong binata kay Tang Shenleo na nag-e-ensayo. Lin Feng, ano yan? Lumapit si Tang Shenleo sa binata habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang tuwalya. Nang tingnan ang video na pinapanood ng binata, nagkomento siya, 7.88 segundo, Robot Channel Conquered. Puro kalokohan ito. Nakatapos ako sa 10 segundo. Paano may makakapagpasa sa 7.88 segundo? Naglalaro si Tang Shenleo sa kanyang buhok ng walang kagalakan. Just watch this. Pinatugtog ni Lin Feng ang video. Hindi pwede. Hindi ito, sino ang taong ito? Saan siya galing? Walang ideya. Pero ayon sa aking pagsusuri, tiyak na na-max out niya ang lahat ng Geno Points maliban sa Sacred Geno Points. Nag-practice din siya ng Advanced Hyper Geno Arts. Ang armor at shape-shifting Beast Souls niya ay lahat Sacred Blood. Itinigil ni Lin Feng ang holographic video at nagpatuloy sa pagsusuri, mabilis ang kanyang shape-shifting Beast Soul at enough with the analysis. Gusto ko lang malaman kung sino siya. Sa wakas, lahat ng nangungunang tao ay pumunta na sa Second God Sanctuary, at ngayon may pagkakataon akong maging pangalawa sa mga chosen. At ngayon nandito ang taong ito. Naghihigpit ang ngipin ni Tang Shenleo. Alamin mo kung sino siya.
Pupakulong ko siya bago pa man niya sirain ang aking pagkakataon. Ibinuka ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Una, ang video na ito ay mula sa opisyal na physical test center, kaya walang paraan upang malaman mo ang kanyang pagkatao. Pangalawa, ang isang may ganitong fitness level ay tiyak na galing sa isang prominenteng pamilya o may kaugnayan sa militar. Sa tingin mo, may lakas ka bang patayin ang isang tao na ganyan? Ahem, nag-e-express lang ako ng galit, huwag mo akong seryosohin. Nahihiya si Tang Shenleo. Sino kaya siya? Nagkunot ang noo ni Lin Feng habang nakatingin sa gintong figure sa video. Maraming tao ang may parehong tanong kay Lin Feng at nagtataka sa background ni Dollar. Dahil sa limitadong impormasyon, walang sino man ang may ideya. May mga tao ring nagtangkang magtanong kay Zhao Boshan, ang nag-post ng video. Subalit, wala ring ideya si Zhao Boshan kung sino ang lalaki. Kaya't ang tanging alam ng mga tao ay na si Dollar ay nag-take ng test sa Planet Roca. Ngunit ang interplanetary travel ay napaka-komportable kaya maraming tao ang nagtatrabaho sa ibang planeta mula sa kanilang tinitirhan. Kaya't walang nakakaalam kung si Dollar ay dumaan lamang o nakatira doon. Dagdag pa, may daan-daang bilyong tao sa Roca, kaya imposibleng matukoy ang isang tao. Kabanata 43. Habang ang lahat ay nag-uusap tungkol sa kung sino si Dollar, si Hansen ay nag-eehersisyo ng archery mag-isa sa isang pabrika ng basura malapit sa kanyang tahanan, iniiwasan ang pagpasok sa God Sanctuary upang hindi siya mapadala ni Qin Zuan sa bullseye. Kung hindi ko ginamit ang Beast Souls, ang lakas ko ay magiging 9.1 lamang dahil sa kakulangan ng Mutant Geno Points. Kung ma-max out ko ang Mutant Geno Points, ang rating ko ay aabot sa 12, lihim na inisip ni Hansen habang nagpapahinga. Ang pagpapabuti sa antas ng pisikal na fitness ay nagiging mas mahirap habang siya ay lumalakas. Sinuri ni Hansen ang datos. Ang mga taong na-max out ang lahat ng 4 na uri ng Geno Points ay pwedeng magkaroon ng rating na 15. Kung sila rin ay nag-eensayo ng Hyper Geno Arts, maaaring umabot ang kanilang numero sa 17 o 18 na siyang limitasyon para sa mga unevolved. Para sa mga individual na indikasyon tulad ng bilis, mayroong katulad na limitasyon. Ang isang average na tao ay itinuturing na henyo na may rating na 15. Ang ilang indikasyon ay maaari pang mapabuti sa 17 o 18 sa pamamagitan ng pagsasanay ng Hyper Geno Arts. Napakahirap ma-max out ang lahat ng 4 na uri ng Geno Points, at maaaring wala ng sino man ang makakamit ito sa loob ng ilang taon sa isang shelter. Sa panahong iyon, si Qin Zuan lamang ang may pagkakataon na ma-max out ang lahat ng 4 na uri ng Geno Points. Habang nag-iisip si Hansen, bigla na lang tumunog ang kanyang comlink. Tiningnan niya ito at nakita ang isang kakaibang numero. Nag-atubili si Hansen at sinagot ang tawag. Ang holographic na imahe ni Qin Zuan ay lumabas. Tiningnan niya si Hansen ng malamig at sinabi, kung hindi kita makita sa harapan ko sa loob ng 1 oras, mas mabuti pang ipagdasal mong hindi kita muling makita. Agad na pinatigil ni Qin Zuan ang tawag at nawala na ang kanyang holographic image. Paano niya nalaman ang numero ko? Hindi ko siya sinabi. Walang magawa si Hansen kundi tumayo at pumunta sa teleport station. Si Qin Zuan ang station master, kaya't wala na siyang paraan upang maiwasan ito. Isang marangal na tao ako, at wala akong ikinatatakot. Pumunta si Hansen sa teleport station at pinasigla ang sarili. Halika rito, sagot ni Qin Zuan nang makita siyang papalapit. Station master, abala ako sa ilang usaping pampamilya at pinilit ni Hansen na ngumiti at subukang ipaliwanag nang makita ang nakasimangot na mukha ni Qin Zuan. Abala ka sa pag-eehersisyo ng archery araw-araw sa pabrika ng basura. Hindi man lang kumurap si Qin Zuan. Station Master, hindi magandang ideya ang manghuli. Nauunawaan ko ang gusto mo, ngunit ang agwat ng edad natin ay mahigit 3 taon. Kahit na handa ako, ang mama ko, nagbiro si Hansen. Si Qin Zuan, na naglalakad pasulong, ay nagalit ngunit hindi lumingon. Pumasok sa combat room, inihagis niya ang isang combat suit at ilang protective gear sa harap ni Hansen at sinabing matalim, isuot mo yan. Biglang naramdaman ni Hansen na may mali. Hindi kailanman nagbigay si Qin Zuan sa kanya ng protective gear bago, at tiyak na ito ay isang masamang tanda. Gusto sanang tumakbo ni Hansen, ngunit naisip na ni Qin Zuan ang kanyang balak at nilock ang pinto ng combat room bago pa siya makagalaw. Station Master, huwag mong gawin ito. Kailangan nating pag-usapan ito. Hindi ko kailanman inisip na isyo ang edad. Isasama kita pa uwi. Patuloy na umatras si Hansen habang unti-unting lumalapit si Qin Zuan. Putang ina mo. Itinaas ni Qin Zuan ang kanyang kamao at sinuntok si Hansen. Talagang galit na siya sa pagkakataong ito.
Sa wakas, naipaliwanag na niya kay Yang Manly na payagan si Hansen na sumali sa Bullseye, ngunit tuluyan nang nawala si Hansen nitong mga nakaraang araw. Mas naramdaman ni Hansen ang presyon kaysa sa karaniwan, at nang mahawakan niya ang dalawang suntok mula sa kanya, nang alay ang kanyang mga braso. Nang handa na si Chin Zuan na talagang bugbugin siya, biglang lumabas ang holographic image ni Yang Manly mula sa comlink sa combat room. Station Master, nagpadala ng tao ang Starry Group upang pag-usapan ang pagpatay sa Sacred Blood Creature, sabi ni Yang Manly. Okay, dalhin mo sila sa conference room at darating ako agad. Huminto si Chin Zuan at matalim na tiningnan si Hansen. Station Master, nakikipagtulungan tayo sa Starry Group. Tanong ni Hansen. Hindi mo alam. Si Son of Heaven ay anak ng CEO ng Starry Group, tugon ni Chin Zuan. Isipin mo, sasaktan ba kita sa pag-anyaya sa iyo na sumali sa Bullseye? Hindi ko na kailangang isipin. Paano ko kailanman susuwayin ang iyong kagustuhan? Sasali na ako sa Bullseye ngayon at hindi mo na kailangang manghuli sa akin, sabi ni Hansen nang may hinanakit. Magandang makita na napagtanto mo na. Hindi mayaman ang pamilya mo. Ano ang gagawin mo kung hindi ka pupunta sa military school? Sabi ni Chin Zuan bago umalis sa combat room. Hindi niya nakalimutan na mag-ayos ng bantay upang samahan si Hansen upang i-report kay Yang Manly. Ang dahilan ng biglang pagbabago ng puso ni Hansen ay natutunan niyang si Son of Heaven ay anak ng CEO ng Starry Group. Dahil si Chin Zuan ay nakikipagtulungan kay Son of Heaven, maaaring malaman niya ang mga katotohanan tungkol sa pagkuha ng Starry Group sa negosyo ng kanilang pamilya bilang miyembro ng Steel Armor Gang ni Chin Zuan. Dinala siya ng bantay sa harap ng isang opisina. Kumatok si Hansen sa pinto at natagpuan ang babae na nasa holographic image kanina na nakaupo sa likod ng desk, tinitingnan siya ng seryoso. Sinabi ng station master na i-report sa iyo, sabi ni Hansen ng magalang. Punuan mo ito. Walang ekspresyon si Yang Manly at inabot ang isang papel kay Hansen. Kinuha ni Hansen ito at nakita na ito ay isang simpleng basic information form. Puno niya ito at ibinalik. Maaari ka nang umalis. Dumating ka sa training camp ng Bullseye bukas ng umaga sa alas 7. Tandaan, ayaw ko ng mga taong hindi maaga. At ito ang huli mong pagkakataon. Napakabigat ng impresyon ni Yang Manly kay Hansen, lalo na pagkatapos ng kanyang pagkawala sa Bullseye. Kabanata 44, si Hansen ay makikita na hindi gusto ni Yang Manly ang kanyang presensya. Nang handa na siyang umalis, tumawag si Yang Manly sa comlink at lumabas ang holographic na imahe ni Chin Zuan. Manly, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Nang makita ni Chin Zuan si Hansen, sinabi niya, isama mo siya. Sumunod si Hansen kay Yang Manly patungo sa opisina ni Chin Zuan at nakita niyang nagmamasid si Chin Zuan ng isang video mula sa Skynet. Manly, tingnan mo ang video na ito. Ipinatugtog ni Chin Zuan ito muli. Nakatayo sa gilid, lihim na nag-iisip si Hansen, ito ang video ng pagkuha ko sa physical test. May nagbayad upang i-record ito. Tiyak na nalaman ng mga tao na ako si Dollar. Maraming hall sa test center, at nagkakaroon ng bayad upang panoorin ang iba sa pagsusulit. Inisip niyang walang sino man ang magmamalasakit sa isang walang kwentang tao tulad niya at hindi niya inasahan ang pangyayaring ito. Kung malaman ni Son of Heaven na si Dollar ay si Hansen, tiyak na magkakaroon siya ng malaking problema. Malakas ang Starry Group sa Alliance, at wala ng paraan si Hansen upang makipagsabayan dito. Dollar! Alam mo kung sino siya. Medyo nagulat si Yang Manly nang makita ang gintong figure sa video. Hindi. Ang video ay tanging tungkol sa robot channel, at suot niya ang Beast Soul Armor sa buong panahon. Hindi ko malaman kung sino siya. Ang mga salita ni Chin Zuan ay biglang nagdala kay Hansen mula sa impyerno pabalik sa langit. Lihim na pinunasan ni Hansen ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kailangan kong maging mas maingat. Sa pagkakataong ito, pinalad ako, ngunit sa susunod, maaaring talagang magkaroon ng lihim na babala ni Hansen sa kanyang sarili. Napakahusay. Isang salita lamang ang sinabi ni Yang Manly pagkatapos mapanood ito. Sinabi sa akin ni Son of Heaven ang tungkol sa video na ito. Matapos itong mapanood, makakasiguro tayong ang armor ni Dollar ay isang Sacred Blood Beast Soul, at tiyak na galing siya sa isang prominenteng pamilya dahil tiyak na nag-e-ensayo siya ng Advanced Hyper Geno Art. Isang clue pa ay na nag-take siya ng test sa Planet Roca. Kailangan natin siyang hanapin. Siya ay may malaking halaga para sa atin, sabi ni Chin Zuan. Nag-isip si Yang Manly at sinabi, walang prominenteng pamilya sa Roca. Baka dumaan lang siya at umalis na ngayon. Sumasang-ayon ako. Subukan natin. Sulit siya, sabi ni Chin Zuan.
Natakot si Hansen na malaman ni Chin Zuan at Yang Manli ang katotohanan. Linisan ni Hansen ang kanyang lalamunan at sinabi, si Dollar ay umaasa lamang sa kanyang Sacred Blood Beast Souls. Wala siyang tunay na kakayahan. Walang dahilan para hanapin siya. Binigyan ni Yang Manli si Hansen ng masamang tingin at sinabi, ano ang alam mo? Ang kakayahan na makuha ang mga Beast Souls ay sapat na patunay ng kanyang kakayahan. Gayun din, ang mga Beast Souls na iyon ay maaaring maging malaking tulong sa bullseye. Ano bang kakayahan? Naisip ni Hansen. Swerte lang yon. May katwiran si Manli. Ang kanyang armor ay nagbibigay ng kamanghamanghang depensa, at ang Bloody Slayer ay nagpapalakas ng kanyang lakas at bilis. Kasama ang kanyang pagsasanay ng Advanced Hyper Geno Arts, tiyak na kaya niyang makaharap ang karamihan sa mga Sacred Blood Creatures, at iyon ay napakahalaga para sa atin, sabi ni Chin Zuan. Kung makuha natin siya sa ating gang, hindi na natin kailangang makipagtulungan kay Son of Heaven at Feast Day para manghuli ng Sacred Blood Creatures, sabi ni Yang Manli na puno ng pag-asa. Wow! Gusto mo lang akong ipagsapalaran bilang iyong tank. Ang tindi. Naisip ni Hansen, umiinom mula sa tasa upang itago ang kanyang takot. Sang-ayon. Kaya't gawin mo ang iyong makakaya upang hanapin siya, tumango si Chin Zuan. Ngunit dahil galing siya sa isang prominenteng pamilya, kahit na mahanap natin siya, maaaring hindi siya nais na sumali sa atin, sabi ni Yang Manli na may lungkot. Pumikit si Chin Zuan at nagbiro, alam kong gusto mo ang mga malalakas na lalaki tulad niya. Subukan mong akitin siya. Ahem. Nahulog si Hansen ng inumin mula sa kanyang bibig. Binigyan ni Yang Manli si Hansen ng matinding tingin, at agad na kumuha si Hansen ng isa pang sip-sip mula sa kanyang tasa. Hindi ko alintana ang akitin siya. Ang takot ko lang ay baka hindi siya sapat na lalaki. Ahem. Sa pagkakataong ito, halos naluha si Hansen sa kanyang pag-ubo. Tumingin si Yang Manli kay Hansen na may pagduduwal, buti na lang, si Dollar ay hindi magiging isang salot tulad niya. Hoy! Sigaw ni Hansen. Isinara ni Yang Manli ang pinto ng opisina at tuluyan siyang hindi pinansin. Station Master, ang iyong minion ay masyadong mayabang. Ako ang iyong tao at hindi siya dapat makipag-usap sa akin ng ganyan, nagalit si Hansen. Ilipat mo ako sa ibang grupo. Ayaw kong maging bahagi ng bullseye kung saan siya ang leader. Medyo nag-aalala si Hansen na makikita ni Yang Manli na siya si Dollar kung mananatili siya sa kanyang tabi ng matagal. Pinatungan ni Chin Zuan si Hansen sa balikat, noon, salot ka, ngunit maaari kang magbago. Sundin ang liderato ni Manli. Bagaman hindi ka kailanman magiging katulad ni Dollar, maaari mong itigil ang pagiging salot. May pag-asa pa. Nang ilabas si Hansen, hindi siya binigyan ng pagkakataon na muling makapagsalita. Umalis si Hansen sa teleport station, bumalik sa bahay at sinuri ang video sa Skynet. Natagpuan niya na ang video ay mayroon ng higit sa 100 milyong hits. Tiniyak ni Hansen na hindi siya makikilala mula sa video at nakaramdam ng ginhawa. Nakita ang mga papuri sa ilalim ng video at labis siyang natuwa sa sarili, talagang maganda. Kabanata 45. Kinabukasan, pumasok si Hansen sa God Sanctuary at nakita niyang ang Copper Tooth Beast ay naging purong kulay ube maliban sa dulo ng buntot nito. Natuwa siya nang malaman na malapit na itong maging isang Sacred Blood Creature sa loob ng isang araw o dalawa. Patuloy na pinagmamasdan ng Beast, umalis si Hansen patungo sa Bullseye Training Camp. Nang dumating siya, nakatagpo siya ng isang kakilala. Su Xiaoqiao. Nagulat si Hansen nang makita si Su Xiaoqiao na nagwawalis ng mga bow at arrow sa shooting range. Asfrick, paano mo ako nakilala? Nagulat din si Su Xiaoqiao. Paano ko hindi ka makikilala? Lahat ay tinatawag si Dollar na doll dahil sa iyo. Ngumiti si Hansen habang lihim na kinaiinisan si Xiaoqiao. Dahil sa kanya, nagkaroon si Hansen ng kakaibang palayaw. Proud na proud si Su Xiaoqiao, kung hindi dahil sa akin, hindi magiging sikat si Dollar. Magandang trabaho. Itinaas ni Hansen ang kanyang daliri, habang iniisip, ikaw, maliit na salot. Bro, bakit ka pumasok sa bullseye? Tanong ni Su Xiaoqiao kay Hansen. Dahil pwedeng lumayo mula sa mga nilalang upang mabawasan ang panganib. Safety first, tumawa si Hansen. Magandang isip, para bang nakatagpo na ako ng isang taong nakakaintindi sa akin. Ang tanging magandang bagay tungkol sa bullseye ay ang kaligtasan. Hindi ako darating dito sa loob ng milyon-milyong taon kung hindi dahil dito. Ang team leader na si Manli ay mukhang maganda pero siya ay sadista. Alam mo ba kung ano ang tawag namin sa kanya sa likuran niya? Nazi. Bigla silang nanginig ni Hansen habang nag-uusap. Lumingon sila at nakita si Manli na nakatayo malapit sa kanila. Tiyak na narinig niya ang lahat ng sinabi nila. Napatigil si Hansen at Su Xiaoqiao.
Agad na naglagay si Su Xiaoqiao ng ngiti, Manly, nagbibiro lang ako tungkol sa bagong tao. Sa katunayan, napaka-charming mo. Gumamit ka ng 7.0 practice bow. Kailangan ninyong mag-shoot ng 1,000 arrows. Huwag kayong umalis hanggat hindi ito natatapos, sabi niyang Manly ng malamig at umalis. Grabe, 7.0 practice bow, 1,000 arrows. Bakit hindi na lang niya ako patayin? Bumagsak ang ngiti ni Su Xiaoqiao. Hindi siya nandito. Hindi niya kahit malalaman kung gaano karaming arrows ang nashoot natin, sabi ni Hansen. Bro, masyado kang knave. Siyempre naisip ito ni Natsi. May mga tao na nagbabantay sa pagbilang ng arrows. Hindi ka pwedeng mag-shoot na nakatayo sa linya. Hindi ka rin pwedeng makaligtaan ng target, sabi ni Su Xiaoqiao na may pagkabahala. Magsasayang tayo ng oras. Hindi niya sinabi kung kailan kami dapat matapos. Hinampis ni Hansen si Su Xiaoqiao sa balikat. Sa strength rating na 9.1, ang 1,000 arrows gamit ang 7.0 practice bow ay maaaring maging mahirap na gawain, ngunit hindi ito katapusan ng mundo. Gayunpaman, para kay Su Xiaoqiao, na may strength rating na 7 lamang, iba ito. Kung mag-shoot siya ng tuloy-tuloy, maaari siyang mamatay sa 100 arrows. Kinuha nilang dalawa ang practice bow at nagsimula. Nakatayo si Hansen sa tabi ni Su Xiaoqiao at nag-shoot siya ng mabagal. Ang ibang miyembro ng Bullseye team ay nagmamasid sa kanila ng may pang-OOM. Maraming miyembro ng Bullseye ang nagdala ng ilang bundle ng practice arrows, at isa sa kanila ay nagsabi kay Su Xiaoqiao, Xiaoqiao, patuloy na mag-practice. Manghuhuli tayo ng Sacred Blood Creature bukas. May natagpo ang isa pang Sacred Blood Creature. Kailan? Bakit hindi ko alam? Sabi ni Su Xiaoqiao na may malalaking mata. Natagpuan ito ng gang ni Son of Heaven. Hindi nila kayang hulihin ito mag-isa kaya humingi sila ng tulong sa atin. Aalis tayo bukas ng umaga para manghuli pero hindi ka makakasama. Ang 1,000 arrows ay aabutin ka ng hindi bababa sa 3 araw, sabi ng miyembro ng team na may ngiti. Sapat na, Xiaoqiao, mag-practice ka, sigaw ng isang galit na binata, ang deputy head ng Bullseye. Matapos umalis ang ibang miyembro, nagmamakaawa si Su Xiaoqiao sa galit na lalaki, Hang Tao, pakiusap, kausapin mo si Manly para payagan akong sumama bukas. Dodoblehin ko ang aking practice time pagbalik ko. Akala mo ba ito ay pamilihan ng mga magsasaka na pwedeng makipag-bargain? Sinabi ni Manly na mag-shoot ng 1,000 arrows, kaya hindi ka pwedeng mag-miss kahit isa. Ibinato ni Liu Hang Tao ang mas maraming pera kay Su Xiaoqiao at nagalit, akala mo pwede mo akong bribe. Mga patakaran ay mga patakaran. Wala kang pupuntahan hanggat hindi natatapos ang 1,000 arrows. Lumabas si Liu Hang Tao pagkatapos ng kanyang talumpati. Medyo nagulat si Hansen at tinanong si Su Xiaoqiao, talaga bang mahigpit ang mga patakaran sa Bullseye? Masyadong mahigpit. Palaging kumukuha si Liu ng pera mula sa amin, sagot ni Su Xiaoqiao na may galit. Bakit hindi siya kumuha sa pagkakataong ito? Naguguluhan si Hansen. Tumingin si Su Xiaoqiao kay Hansen at bamulong, maging maingat ka na ngayon. Sa tingin ko, labis na nagalit si Manly sa iyo, at si Liu ay may gusto kay Manly. Tiyak na sinasadya niyang guluhin ka. Kung hindi, dapat ay pinapayagan ka pa ring manghuli kahit na napaparusahan. Biglang naisip ni Hansen kung bakit tiningnan siya ni Liu Hang Tao ng may pagduduwal at galit. Kasalanan ko ito, pero huwag mag-alala, makakapunta pa rin tayo bukas. Hinampis ni Hansen si Su Xiaoqiao sa balikat. Ano kung hindi natin matapos ang 1,000 arrows? Nagsay si Su Xiaoqiao at biglang naisip, bro, natutulog ka ba kay Qin Zuan? Kung totoo, kausapin mo siya at tiyak na makakapunta tayo. Kabanata 46. Kung natutulog man ako kay Qin Zuan, hindi ko siya guguluhin sa bagay na ito. Bukod dito, wala talagang nangyayari, paliwanag ni Hansen. Sa ating gang, si Manly lamang ang makikinig kay Qin Zuan. Kaya, maliban kung tutulungan niya tayo, hindi tayo makakapunta bukas. Hinawakan ni Su Xiaoqiao ang kamay ni Hansen, bro, walang halaga ang dignidad, pero ang Sacred Blood Creature ay walang kapantay na halaga. Kung talagang may nangyayari sa inyo ni Qin Zuan, kailangan mong pakiusapan siya at hayaan siyang gawin ang gusto niya sa iyo. Dapat mong itoon ang pansin sa malaking larawan. Nagsay si Hansen, sayang, wala talagang nangyayari. Kaya tila doom tayo. Mag-e-ensayo tayo habang ang iba ay manghuhuli, sabi ni Su Xiaoqiao na may lungkot. Huwag kang masyadong mainip. Kahit hindi ako natutulog kay Qin Zuan, makakapunta pa rin tayo bukas, tumawa si Hansen. Ano ang nasa isip mo? Helpless na tanong ni Su Xiaoqiao kay Hansen. Tapusin lang natin ang pag-shoot ng mga arrows ngayon. Itinuro ni Hansen ang mga bundle ng arrows.
Mahina ang tono ni Su Xiaoqiao, "Bro, bawat isa sa atin ay may 1,000 arrows na dapat i-shoot habang nakatayo ng 450 talampakan mula sa target at ang mga hindi tatama sa target ay hindi bibilangan. Kailangan natin ng hindi bababa sa 3 araw para dito." Hindi naman kinakailangan. Sinubukan ni Hansen ang practice bow na mas magaan kaysa sa Doomsday. Ang 7.0 practice bow ay nangangahulugang ginagamit mo ang bow upang mag-practice ng rapid shooting na may strength rating na 7.0. Para sa Doomsday, hinahatak mo lamang ang string gamit ang strength rating na 7.0. Kinuha niya ang isang arrow at itinira ito sa target. Agad itong tumama sa bullseye. Hindi tumigil si Hansen at patuloy na nag-shoot. Bagaman hindi siya palaging tumama sa bullseye, lahat ng kanyang arrows ay tumama sa target. Inisip ni Su Xiaoqiao na imposibleng matapos ang pag-e-ensayo ngayon. Ngunit si Hansen ay nakapag-shot ng 3 arrows sa maikling panahon at mukhang hindi nangangailangan ng pahinga. "Bro, ang galing. 10 arrows na sunod-sunod gamit ang 7.0 bow," puri ni Su Xiaoqiao. Alam ng sino mang archer na ang rapid shooting ay kumukonsumo ng maraming enerhiya at ang isang normal na archer ay makakapag-shoot lamang ng 12 arrows na sunod-sunod habang ang mga nakakagawa ng 12 arrows na sunod-sunod ay dapat mas malakas kaysa sa kinakailangan ng bow. Ngunit ngumiti lamang si Hansen at sinabi kay Su Xiaoqiao, "Huwag lang kang tumayo dyan. Tapusin natin ang 2,000 arrows at manghuli ng sacred blood creature." "Walang alam," sabi ni Liu Hongtao, na nagbabantay sa kanila, nang may paghamak. Ang kakayahang makapag-shoot ng 30 arrows ay kahanga-hanga, ngunit ang 1,000 arrows ay hindi ganoon kadali. Kahit na si Hansen ay may strength rating na higit sa 8.0 o 9.0, hindi siya makakapagpatuloy sa ganitong ritmo. Masasaktan ang kanyang mga braso at daliri, kaya't wala siyang paraan upang makasama sa panghuhuli bukas. Alam din ni Hansen na ang pag-shoot ng matagal ay nangangailangan ng higit pa sa lakas. Ngunit natuklasan niya na ang kanyang mga kalamnan ay labis na matibay at matatag. Pagkatapos ng pag-shoot ng 20 arrows, medyo sumakit ang kanyang mga kalamnan. Ngunit habang inaalog niya ang kanyang mga braso, nakaramdam siyang maayos muli. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga kalamnan ng matagal, nanatiling cool at malakas ang kanyang katawan. Alam ni Hansen na hindi ito dahil sa kanyang Geno points, kundi sa kanyang pagsasanay ng Jad Escan. Ang 1,000 arrows gamit ang 7.0 practice bow ay hindi mahirap para sa kanya. Mayroon siyang sapat na lakas at tibay upang gawin ang gawain. Patuloy na nag-shoot si Hansen, habang ang lalaki na nagbibilang ng arrows ay namangha sa nakitang 40 arrows na tumama sa target. Ang taong ito ay hindi kapani-paniwala, bulong niya. "Sino ang tinutukoy mo?" May narinig na tanong ng isang tao. "Aspriek." Nakapag-shoot siya ng 40 arrows at hindi man lang siya tumigil, sabi ng lalaki na nagbibilang ng arrows. "Aspriek, totoo ba? Halika at tingnan mo kung hindi ka naniniwala." Mabilis na lumapit ang ilang miyembro ng bullseye upang panoorin si Hansen habang nag-shoot. Matapos manood ng ilang sandali, lahat sila ay nagulat. "Wow! Lahat ng 3 target ay puno. Siya lang ba ang nag-shoot?" "Oo. Si Xiaoqiao ay nakapag-shoot lamang ng 12 arrows at hindi pa napuno ang isang target." "Hindi pwede. Dapat ay 4.0 practice bow iyon. Hindi mo ba kayang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng 4.0 bow at 7.0 practice bow?" Wala silang pagkakatulad. Nag-rolling eyes ang lalaki na nagbibilang. Dahil sa parami ng paraming miyembro ng bullseye na lumapit, hindi nakapagpigil si Liu Hongtao at tumayo, nakatingin kay Hansen na patuloy na nag-shoot. Mas marami pang arrows. Hindi nagkaroon ng ganitong kasiyahan si Hansen sa archery sa mahabang panahon. Nang nag-e-ensayo siya mag-isa, maaari lamang niyang i-shoot ang kaunting arrows na mayroon siya at pagkatapos ay huminto upang kolektahin ang mga arrows mula sa target. Ngayon ay makakapag-shoot siya ng maraming arrows hanggat gusto niya. "Buddy, ang galing." Ito ang pangalawang bundle. Inalis ni Su Xiaoqiao ang isa pang bundle ng practice arrows, kinuha ang ilang arrows at ipinasok ang mga ito sa quiver ni Hansen. Bagong simula lang. Ngumiti si Hansen at nag-shoot ng isa pang arrow. "Bro, kung matapos mong shoot ang lahat ng arrows at makakapunta tayo sa panghuhuli bukas, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Kahit na ang laban ng damit mo," sigaw ni Su Xiaoqiao. "Kalimutan ang laban ng damit. Paano ang tungkol sa pera?" Tumawa si Hansen. "Ang pag-usapan ng pera ay makakasira sa ating pagkakaibigan," tugon ni Su Xiaoqiao. Tumigil si Hansen sa bawat 50 arrows at ginamit lamang ang kanyang kanang kamay upang hilahin ang string, sa halip na gamitin ang parehong kamay ng salaitan. Kabanata 47.
Anong ingay sa labas? Narinig ni Yang Manly na lumalakas ang ingay sa labas ng kanyang opisina habang siya ay nagre-review ng datos ng Sacred Blood Creature na ipinadala mula kay Son of Heaven. Nagtanong si Yang Manly ng 2 beses, ngunit walang sumagot. Nakakunot ang kanyang noo at nagpasya siyang alamin. Halos ang buong Bullseye team ay nasa shooting range, nagsasaya at sumisigaw paminsan-minsan. Kumuha si Yang Manly ng telescope. Karamihan sa mga high-tech na produkto ay nawawala ng gamit sa God Sanctuary, ngunit ang mga pangunahing instrumento tulad ng telescope ay patuloy na gumagana. Habang nagsisimula ng magduda, ibinaba ni Yang Manly ang telescope at pumunta sa shooting range. As Frick, isang tunay na lalaki, tuloy-tuloy siya sa ganitong ritmo ng napakatagal. Ang kanyang tibay ay hindi matitinag. Sa tingin ko, ang 1,000 arrows ay masyadong magaan na parusa para sa kanya. Tiyak na matatapos niya ito bago mag-dinner. Nakita ng Bullseye team si Yang Manly na papalapit at agad na bumalik sa kanilang training. Hindi sila natatakot kay Liu Hangtao, kundi natatakot kay Yang Manly. Ang mga arrows na iyon ay lahat na shoot niya. Tanong ni Yang Manly kay Liu Hangtao. Maliban sa target siyam at target 10. Medyo nahihirapan si Liu Hangtao na sumagot sa kanya. Naiintindihan ko. Hindi nagsalita si Yang Manly at bumalik sa opisina. Hindi alam ni Liu Hangtao kung ano ang iniisip ni Yang Manly at mabilis na nagtanong, Manly, masyadong magaan ang parusa at makakabigay ito ng masamang halimbawa. Dapat ba natin itong dagdagan ng 1,000 arrow sa kanilang parusa? Hindi. Umalis si Yang Manly. Pagbabalik sa opisina, kinuha ni Yang Manly ang profile ni Hansen at sinuri ito. Mahusay na tibay, magandang bilang ng Geno points, ang strength rating ay marahil nasa 9.0. Nagtapos ng Integrated Compulsory Education na may mga mahusay na marka. Maingat na binasa ni Yang Manly ang profile, nag-isip saglit at ulong, bigyan ko siya ng pagkakataon, kahit para sa Station Master. Tumigil si Hansen pagkatapos ng 500 arrows at nagpahinga ng 2 oras bago siya muling nag-shoot. Kahit nakayapan niyang magpatuloy, natatakot siyang matakot ang lahat kaya't nagpahinga siya. Pagdating ng 8 gabi, nakapag-shoot na si Hansen at Su Xiaoqiao ng 2,000 arrows. Si Hansen ay naging sikat sa Bullseye at ang lahat ng miyembro ay nagbago ang pananaw sa kanya. Sino mang makapag-shoot ng 1,000 arrows sa isang araw ay karapat-dapat sa respeto. Senador, hindi ako basta-basta na-impress, pero ang galing mo. Kahit nakaramihan sa mga arrows ay na-shoot ni Hansen, si Su Xiaoqiao ay namimilipit din at pagod. Inilagay niya ang kanyang braso sa leeg ni Hansen at nagbigay ng thumbs up. Huwag mo nang banggitin ito. Alam mo bang anong klaseng sacred blood creature ang papatayin natin bukas? Tanong ni Hansen. Ang ganda ko kaya hindi nakaligtas ang assistant ni Manly sa aking alindog at sinabi sa akin ang lahat, sagot ni Su Xiaoqiao na may pagmamalaki. Ano ito? Hindi nagmamalasakit si Hansen sa kanyang pagyayabang. Parang isang lumilipad na nilalang. Kaunti lamang ang mga archer sa gang ni Son of Heaven, kaya gusto nila ang tulong natin, sagot ni Su Xiaoqiao. Nang makunat ang noo ni Hansen, isang sacred blood creature na lumilipad. Mahirap iyon. Ang mga sacred blood creatures ay sapat na malakas. Kung mayroon silang kakayahang lumipad, magiging mas mahirap silang hulihin. Sa katunayan, ang saklaw ng mga pinakamahusay na alloy bows ay halos kalahating milya lamang at kakaunting tao sa First God Sanctuary ang kayang hilahin ang string ng mga bows na iyon. Kung ang sacred blood creature ay lumipad masyado mataas, hindi ito masyadong masasaktan ng mga arrows. Bukod dito, ang balat ng sacred blood creature ay napakatigas na kahit ang dulo ng saber arrows ay hindi makakabutas. Alam ni Hansen na tiyak na may mga beast soul bows at arrows ang Bullseye. At tiyak na may mga alloy arrows na mas mahusay kaysa sa saber arrows. Ngunit hindi siya naniniwala na ibibigay siya ni Yang Manly sa mga iyon. Kung hindi man lang niya mabutas ang balat ng sacred blood creature, kahit na ang pagkakataong ito ay tila ibinigay ng langit, wala siyang paraan upang makuha ito. Parang kailangan kong bumili ng Z-Steel Arrow, naisip ni Hansen. Ang Z-Steel ay hindi bakal, kundi isang uri ng metal na natuklasan ng mga tao 50 taon na ang nakararaan. Ang mga katangian nito ay katulad ng bakal, ngunit ang tibay nito ay lampas sa bakal. Ang tibay ng isang alloy arrow ay maaaring lubos na mapabuti sa pamamagitan ng pagdagdag ng kaunting Z-Steel. At lahat ng alpha alloy ay may kasamang Z-Steel. Ang Doomsday at ang Broadsword na nakuha ni Hansen mula kay Liu Feng ay may Z-Steel sa mga itong ngunit ang nilalaman ay medyo mababa. Ang Broadsword ay naglalaman ng 0.3% Z-Steel, habang ang Doomsday ay naglalaman ng 0.4% Z-Steel sa katawan nito at 0.5% Z-Steel sa string nito.
Kung ang isang armas ay naglalaman ng higit sa 10% Z-Steel, maaari itong makabuta sa mga buto ng mutant creatures. At kung ang isang armas ay naglalaman ng higit sa 60% Z-Steel, ito ay magiging kasing lakas ng mga buto ng Sacred Blood creatures. Gayunpaman, ang Z-Steel ay labis na bihira at sa makatuwid, ang presyo nito ay medyo mataas. Ang alyansa ay may mahigpit na kontrol sa produksyon nito, kaya anumang alloy na may higit sa 1% Z-Steel ay mahirap hanapin. Bagamat ang dulo ng Saber Arrows ay naglalaman ng kaunting Z-Steel, hindi ito lalampas sa 0.1%. Kaya't ang panghuhuli ng isang Sacred Blood creature gamit ang Saber Arrows ay halos imposibleng mangyari kahit na may hahagis niya ang mga arrows ng direkta sa isang sugat. Ang ideal na arrow ni Hansen ay ang Z-Steel Arrow na may 1% Z-Steel. Gayunpaman, masyado itong mahal, kaya kahit na lahat ng pera na mayroon siya sa ngayon, na mga $300,000, makakabili lamang siya ng isang arrow na may humigit kumulang 0.6% ng Z-Steel. Umuwi si Hansen sa gabi at nag-login sa Polar Night Forum. Kung hindi niya mahanap ang tamang second-hand goods, kailangan niyang bumili ng bago sa tindahan. Sa Polar Night Forum, mayroong isang post na nag-aangkin na nagbebenta ng mga armas na may 1.2% Z-Steel. Napansin ni Hansen na ang post ay mula sa isang may-ari na ang tindahan ay walang lisensya o legal na permit. Sa webpage ng tindahan ay mayroon lamang holographic images ng mga produkto at isang comlink number. Kabanata 48. Si Hansen ay tumingin ng mabuti at nakita na mayroong mga holographic na larawan ng mga armas na ginagawa, na nagpapatunay na ang mga armas ay lahat ay handmade. Matapos suriin ang mga larawan, tinawagan ni Hansen ang numero sa webpage. May sumagot ngunit hindi pinayagan ang video chat. Narinig lamang ni Hansen ang kanyang boses. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ng may-ari sa mababang boses. Nakita ko sa forum na nagbebenta ka ng mga armas. Mayroon ka bang mga arrows na may mas mataas na porsyento ng Z-Steel? Hindi inasahan ni Hansen na ang nilalaman ng Z-Steel ay talagang maaaring umabot sa 1.2%. Masaya na siya kung umabot ito sa 0.8%. Mayroon akong 2 arrow na ginawa ko. 1.2% Z-Steel. 300,000 bawat isa, tugon ng lalaki. Gusto ko ng isa. Saan ko ito maaaring suriin? Tanong ni Hansen. Sabihin ko sa iyo ang address, ibinigay ng lalaki ang isang address at pinutol ang tawag. Sinundan ni Hansen ang address patungo sa isang red light district. Kahit nakalagitnaan na ng gabi, puno pa rin ng tao ang mga kalye. Naghintay si Hansen sandali sa napagkasundo ang lugar at nakita ang isang tao na kumapaway sa kanya sa kabila ng kalsada. Maingat na naglakad si Hansen patungo sa kanya. Gusto mo bang bumili ng arrow? Tanong ng isang lalaki na may sunglasses at hoodie. Tanging ang kanyang hitsura ay isang lalaking nasa gitnang edad. Oo, tumango si Hansen. Kinuha ng lalaki ang isang kahon at inilagay ito sa harap ni Hansen. Binuksan ito at mayroong isang itim na bakal na arrow sa loob. Maari ko bang subukan ito? Tanong ni Hansen. Bahala ka, sagot ng lalaki nang walang pakialam. Kinuha ni Hansen ang arrow at sinubukan ang balanse nito. Kung ang isang arrow ay hindi balanse, wala itong halaga kahit anong material ang ginamit dito. Magaling! Natagpuan ni Hansen na ang arrow na ito ay may mas mahusay na balanse kaysa sa Saber Arrows. Kung ang bow ay sapat na malakas, ang arrow na ito ay palaging mananatili sa katatagan. Tumango ang lalaki at walang sinabi. Hinugot ni Hansen ang kanyang broadsword at tinanong ang lalaki, maaari ko bang subukan ito gamit ang sarili kong armas? Hindi siya naglakas loob na subukan ito nang walang pahintulot. Ngunit sa teknikal na pagsasalita, kung ang arrow ay naglalaman ng higit sa 0.7% ng Z-Steel, hindi mag-iiwan ng marka ang kanyang broadsword dito. Tumingin ang lalaki sa broadsword na nasa kamay ni Hansen at muli ay sinabi, bahala ka. Sa kanyang pahintulot, kinuha ni Hansen ang arrow sa isang kamay at ang broadsword sa isa pa, at mariing sinaksak ni Hansen ang arrow gamit ang broadsword. Clang! Sinuri ni Hansen ang arrow at natuwa nang makita na walang marka sa arrow, habang ang kanyang broadsword ay may chip. Bagamat hindi siya sigurado kung ang nilalaman ng Z-Steel ay umabot sa 1.2%, alam niyang maganda ang kalidad nito. Magandang bagay. Kukunin ko ito. Kinuha ni Hansen ang $300,000 na dala niya at nagbayad sa lalaki. Siyempre, ito ay gawa mula sa bearing steel ng mga lumang interstellar warships, kaya ang nilalaman ng Z-Steel ay isang pamantayang 1.2%. Gayun din, ang mga machine-made weapons ay hindi kayang makipagsabayan sa mga produkto ko. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, sabi ng lalaki at nawala sa likod ng eskinita.
Bumalik si Hansen sa bahay at masusing sinuri ang arrow. Talagang maganda ito, katulad ng mga name brand arrows, at isa lamang sa ika-10 bahagi ng presyo. Talagang maswerte akong makatagpo ng tunay na craftsman. Hindi nagkaroon si Hansen ng mataas na pag-asa dahil maraming nagbebenta ng handmade weapons ang nagpo-produce lamang ng mediocre na produkto. Para sa mga armas tulad ng arrows na nangangailangan ng maraming kasanayan upang gawin, mas mahirap pang makakita ng maganda mula sa mga independent sellers. Siyempre, labis na nasiyahan si Hansen sa araw na ito. Ang dulo ng arrow ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang craftsmanship dahil tiyak na ito ay manu-manong pinadulas upang maging kasing talas nito. Bahagyang natutunan ni Hansen ang paggawa ng armas sa paaralan, ngunit ang kanyang trabaho ay hindi kasing taas ng antas ng gumawa ng armas na ito. Magandang arrow ito, ngunit sa kasamaang palad, isa lang ang kaya kong bilhin. Kung hindi ko tatamaan ang target, wala nang pangalawang pagkakataon. Sinuri ni Hansen ang kanyang bank account at natagpuan na mayroon na lamang siyang mas mababa sa $100,000. Sana makabili ako ng anuman dito bukas. Natulog si Hansen ng kaunti at nag-teleport sa God's Sanctuary ng maaga sa umaga. Sa Steel Armor Gang ni Chin Zuan, ang Bullseye ang pinakamaliit na team. Kaunti lamang ang mga tao sa mga sibilyan na interesado sa archery, kaya karamihan sa mga miyembro ng Bullseye ay may background sa militar at pwedeng pumasok sa mga military school kung ang kanilang mga marka ay kwalipikado. Kapag pumasok sila sa God's Sanctuary, mag-uulat sila sa military force sa shelter na kanilang itinalaga. Ang Steel Armor Gang ni Chin Zuan ang military force sa Steel Armor Shelter. Walang gaanong kapangyarihan ang alyansa sa God's Sanctuary, ngunit patuloy pa rin itong may ilang kontrol. Sa bawat shelter, ang pinakamalaking gang ay karaniwang may background sa militar. Dinala ni Chin Zuan ang kanyang mga tao sa napagkasunduang lugar, at naroon na ang gang ni Son of Heaven. Kung ikukumpara sa Steel Armor Gang, tila hindi maayos ang gang ni Son of Heaven. Binigyan ni Luo Tianyang si Hansen, na nasa gitna ng tao, ng malamig na tingin at batay sa kanyang hitsura, alam ni Hansen na hindi pa tapos ang kanilang usapan. Matapos sumanib ang dalawang panig, ang gang ni Son of Heaven ang nanguna, nagmarcha papasok sa mga bundok. Ang pwesto ng Bullseye ay nasa dulo ng linya, at si Hansen at Su Xiaoqiao ay naglalakad sa likod ng lahat. Senador, sa tingin ko dapat tayong magdala ng shield, upang maprotektahan ang ating sarili, sabi ni Su Xiaoqiao. Mayaman ka, bumili ka na lang ng suit ng Z-Steel Armor, sagot ni Hansen. Ang Z-Steel ay sobrang bigat at hindi kasing portable ng Beast Soul Armors. At kahit ang mga primitive Beast Soul Armors ay mas matibay kaysa sa Z-Steel Armor, maliban na lamang kung ang nilalaman ng Z-Steel ay lumampas sa 10%. Alam mo namang ang mga armas na mahahanap natin ay may pinakamataas na 1% ng Z-Steel. Kaya't ang mga Beast Soul Armors ay karaniwang mas mabuti. Patuloy na sinabi ni Su Xiaoqiao, sana magkaroon ako ng parehong Beast Soul Armor tulad ng kay Dollar. Iyon ang tanging Sacred Blood Beast Soul Armor na nakita ko sa Steel Armor Shelter. Nagtataka ako kung anong Beast Soul ito. Sa hitsura nito, sa tingin ko ito ay dapat isang malupit at makapangyarihang Beast Soul, sumabat ang isa pang miyembro ng Bullseye. Walang duda dyan. Dapat ito ay mula sa isang pambihirang Sacred Blood creature, sang-ayon ang iba. Tahimik na tumawa si Hansen at nag-isip kung ano ang sasabihin nila kung nalaman nilang ang armor ay mula sa pinakamahina na nilalang, ang Black Beetle. Kabanata 49. Naglakad ang dalawang gang ng mahigit kalahating buwan bago sila nakarating sa isang bundok na hindi pa napupuntahan ni Hansen. Sa daan, naunawaan talaga ni Hansen ang kahalagahan ng pagiging marami. Walang mga nilalang ang makakapidyaw sa kanilang daan dahil sa ulan ng mga arrow mula sa mga archer at ang pag-atake ng mga kawal area. Siyempre, ipapatawag sila ng mga scout kung may mga kawin ng malalakas na nilalang sa kanilang harapan at liliko sila sa ibang daan. Sa destinasyon, nagtago ang Bullseye sa isang bangin at handa ng barilin ang Sacred Blood creature na inilabas ng team ni Luo Tianyang. Ang iba ay pumunta sa ilalim ng bangin at handa ng habulin ang nilalang. Bukod sa Bullseye, sina Son of Heaven at ang kanyang mga tauhan ay nanatili rin sa bangin. Alam ni Hansen na magaling din sila sa archery dahil nasaksihan niya kung paano halos mapatay ni Son of God ang Bloody Slayer gamit ang arrow bago niya makuha ang Beast Soul nito. Malamig na tiningnan ni Son of Heaven si Hansen dahil narinig niya ang mga chismis tungkol kay Hansen na laruan ni Chin Zuan, na ikinainis niya. Son of Heaven, nasaan ang mga araw na pinagkasunduan natin? Tanong niyang manly. Ang Bullseye ang talagang kailangan ni Son of Heaven sa pagkakataong ito.
Dahil ang mga normal na arrow ay hindi makakasakit sa isang sacred blood creature, at ang mga Z-Steel arrows ay masyadong mahal, si Son of Heaven ay pumayag na bigyan ng bullseye ng mga arrow na kakailanganin nila sa pagkakataong ito. Ngumiti si Son of Heaven at kumaway ng kanyang kamay. Ang kanyang mga tauhan ay nagdala ng kahon mula sa likod ng isang hayop. Binuksan nila ang kahon at puno ito ng mga starlight arrows, na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000. Ito ay gawa ng Starry Group na may 1% Z-Steel. Manly, narito ang 100 starlight arrows na pinagkasunduan natin. Ipapamahagi mo ba ito sa iyong mga pinakamahusay na archer? Ngumiti si Son of Heaven. Lumingon siyang Manly at nagsimulang tumawag ng mga pangalan. Mayroon siyang magagandang arrow, ganun din si Liu Hangtao. Kaya, pinlano niyang pumili ng 5 iba pang miyembro ng Bullseye upang gamitin ang starlight arrows. Maya-maya pa ay may 4 na tao na napili niya at pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen, at ikaw. Medyo nagulat si Hansen dahil hindi niya inaasahan na pipiliin siya niyang Manly. Ngunit ito ay isang magandang bagay, at mabilis na lumapit si Hansen at tumayo kasama ang 4 pa. Habang naghahanda siyang Manly na ipamahagi ang mga arrow sa 5, biglang nagsalita si Son of Heaven ng may pagkaseryoso, Manly, sigurado ka ba sa mga archer? Ano ang problema? Tanong niyang Manly kay Son of Heaven. Paano ang isang taong tulad niya ay kwalipikado na gumamit ng starlight arrows? Malamig na tanong ni Son of Heaven, tinuturo si Hansen. Pinili ko siya, at iyon ang dahilan kung bakit siya kwalipikado, sagot niyang Manly. Masamang tiningnan ni Son of Heaven si Hansen at sinabi kay Yang Manly, hindi ko kino-question ang iyong desisyon, ngunit ang taong ito ay hindi angkop. Palitan mo na lang siya. Nakakunot ang noo niyang Manly, ngunit alam niyang ang kampanyang ito ay pinangungunahan ni Son of Heaven dahil siya ang nagbigay ng lahat. Ang Bullseye ay narito lamang upang tumulong. Kaya, hindi niya ito maaaring tanggihan. Zhao Hua, halika rito. Kailangan niyang Manly na pabulaykan si Hansen sa team, at tinawag ang isa pang pangalan. Patuloy na tiningnan ni Son of Heaven si Hansen ng malamig. Senador, malas mo talaga. Nagkaroon ka ng pagkakataon na makakuha ng 20 starlight arrows at patayin ang sacred blood creature. Ngayon wala na, sabi ni Su Xiaoqiao na may pagsisisi. Nagkibit balikat si Hansen. Kahit na sayang na hindi siya nakakuha ng 20 starlight arrows, mayroon siyang mas malakas na arrow sa kanyang quiver. Mayroon pa rin siyang pagkakataon. Ang mga archer ay pumwesto sa bangin at inihanda ang kanilang mga bow at arrow, naghihintay sa sacred blood creature na lumipad mula sa ibaba. Si Hansen at Su Xiaoqiao ay humanap ng komportableng lugar at biglang lumapit si Son of Heaven at sinabi, ano ang ginagawa ninyong mga walang silbing basura rito? Umalis na kayo. Pagkatapos, itinulak ng mga tauhan ni Son of Heaven sina Hansen at Su Xiaoqiao palayo. Masamang tiningnan sila ni Su Xiaoqiao na may galit. Hinailan ni Hansen ang kanyang braso at sinabi, wala itong problema. Pumunta tayo roon. Masyado na silang lumalampas, mapait na sabi ni Su Xiaoqiao. Ang paghihiganti ay pinakamasarap kung malamig na. Maghintay ka lang hanggang makita mo ang mukha ni Son of Heaven kapag pinatay natin ang sacred blood creature, ngumiti si Hansen habang naglalakad patungo sa kabilang panig kasama si Su Xiaoqiao. Hindi ganoon kadali. Malawak ang bangin na ito at ang mga tauhan ni Son of Heaven ay naghihintay sa kabilang panig. Kung ang sacred blood creature ay pumunta sa kanilang panig, masyadong malayo ito sa atin. Kahit na 300 talampakan lamang ang layo nito sa atin, hindi natin ito masasaktan kahit na walang starlight arrows. Sa katunayan, tayo ay pain lamang, isang distraction, mapait na ngumiti si Su Xiaoqiao. Mayaman ka naman. Bakit hindi ka bumili ng ilang starlight arrows? Nagtatakang tanong ni Hansen kay Xiaoqiao. Naalala niya na si Su Xiaoqiao ay mayaman. Ang 1,000,000 ay wala para sa kanya. Para saan ko naman gagamitin iyon? Sobrang mahal at baka hindi mo man lang makuha ang halaga. 1,000,000 ang bawat isa, at malamang kailangan mong mag-shoot ng 7 o 8 bago ka makatatama ng kahit ano. Walang garantiya rin na mapapatay ang kahit ano. Mas gugustuhin kong gastusin ang pera sa pagbili ng mutant creature meat. Pagkatapos ay binaba ni Su Xiaoqiao ang kanyang boses at sinabi, ngayon ang Z-Steel ay sobrang overvalued. Bilang young master ng Starry Group, si Son of Heaven ang may-ari ng mga minahan at pabrika ng Z-Steel. Kaya, hindi na niya kailangang gumastos ng marami sa mga araw na ito dahil ang halaga ng bawat araw ay pinakamataas na 10,000. Ganoon kalaki ang tubo. Nagulat si Hansen. Well, ngayon ang mga Z-Steel mines ay monopolized na ng ilang grupo. Gayun din, ang mga manufacturing technologies ay hindi pa handa para sa paggawa ng alpha alloy na may higit sa 5% Z-Steel.
Sa ilang kadahilanan, ang alpha alloy ay magiging kasing babasagin ng salamin kung ang nilalaman ng Z-Steel ay lumampas sa 5%. Ipinaliwanag ni Su Xiaoqiao kay Hansen. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang nakarinig ng isang ungol na parang dragon sa ilalim ng bangin. Kinuha nila ang kanilang mga bow, at tumingin sa ibaba ng bangin. Kabanata 50. Ang laki ng butiki na iyon. Sigaw ni Su Xiaoqiao nang makita ang nilalang sa ilalim ng bangin. Nakita rin ni Hansen kung ano ang hitsura ng sacred blood creature, isang malaking butiki na natatakpan ng mga purple scales, lumilipad mula sa malalim na lambak na may pares ng mga feathered wings. Mas malapit ang sacred blood creature kay Hansen, ngunit nasa mga 250 talampakan pa rin ito. Sa utos ni Yang Manli, nagsimula ang lahat na mag-shot sa sacred blood creature na sumusubok lumipad mula sa lambak. Ang mga arrows ay bumuhos dito ngunit hindi man lang nakasakit sa mga balahibo sa mga pakpak nito, lalo na sa mga scale sa katawan nito. Kahit ang mga starlight arrows ay nag-iwan lamang ng ilang spark bago nahulog. Habang ang mga dulo ng arrows ay mga nakaturo, ang mga tampok nito ay nanatiling buo. Nakahanda na si Hansen na ilagay ang kanyang arrow na may 1.2% Z-Steel sa bow, ngunit hindi niya ito itinira. Ito ang tanging araw na mayroon siya at hindi ito magiging kapaki-pakinabang kung wala siyang pinakamahusay na anggulo. Masyadong matigas ang mga balahibo at scales nito. Useless ang ating mga arrows maliban kung matamaan natin ito sa mga mata. Nag-shoot din si Su Xiaoqiao ng ilang arrows na talagang nasayang. Habang nagsasalita si Su Xiaoqiao, tinawag ni Son of Heaven ang kanyang Eagle Beast Soul Bow at isang Beast Soul Arrow na may anyo ng ngipin ng lobo. Tinamaan ang pakpak ng sacred blood creature, at ginawa ni Son of Heaven ang kanyang shot. Nakita ni Hansen na ang Beast Soul Arrow na ginamit ni Son of Heaven sa pagkakataong ito ay mas mababa ang kalidad kumpara sa Sacred Blood Six-Winged Wasp Arrow na ginamit niya noong nakaraan, kaya tiyak na ito ay isang mutant o primitive Beast Soul. Ang Beast Soul Arrow ay lumipad sa kalangitan na parang isang itim na kidlat, tumagos sa purple feathers at tumama sa pakpak ng nilalang, na nagdulot ng isang sigaw mula sa nilalang. Tumawag din si Yang Manli ng isang Beast Soul Bow na parang puting kalapati, kasama ang isang Beast Soul Arrow na katulad ng swordfish. Nang siya ay nag-shoot, tumagos din ang arrow sa purple feathers at nagsimulang umagos ang dugo. Ni ang arrow ni Son of Heaven ni ang arrow ni Manli ay hindi one-use sa pagkakataong ito. Matapos tumama ang mga arrow sa target, ibinalik nila ito sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin nito, walang katapusang arrows. Ang mga Beast Soul Arrows ay mas mahusay kaysa sa Z-Steel Arrows sa aspetong ito. Si Hansen ay puno ng inggit na nagnanais na mahawakan ang Beast Soul Arrow mula sa mga kamay ni Son of Heaven. Tiyak na ito ay isang mutant Beast Soul, o hindi ito makatouchuan sa pakpak ng Sacred Blood Creature ng napakadali. Alam ni Son of Heaven at Yang Manli na ang mga pakpak ang pinakamahina sa nilalang at muli silang nag-target sa mga ito. Tumanggap ang nilalang ng isa pang dalawang shot at lumipad palayo mula sa bangin. Malamang na ang Beast Soul Bow ni Son of Heaven ay mas malakas kaysa sa Doomsday. Nang siya ay nag-shoot mula sa 600 talampakan mula sa nilalang, ang arrow ay nakatagos pa rin sa pakpak nito. Lahat ay desperadong nag-shoot sa nilalang, habang ang mga sugat na kanilang nagawa ay hindi pa rin nakamamatay. Nakaligtas ang nilalang at lumipad palayo. Habulin ito. Nasugatan ang mga pakpak nito kaya hindi ito makakalayo. Nagbigay ng utos si Son of Heaven at ang mga may Beast Soul Mounts ay agad na tinawag ang kanilang mga kabayo at hinabol ang nilalang. Si Hansen at ang iba pang walang mounts ay napilitang tumakbo at agad na naiwan. Sa wakas, ang mga may dalawang binti ay hindi kailanman makakahabol sa mga may apat. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi na nila makita ang mga mounts at bigla nilang narinig ang tunog ng mga kabayo. Si Qin Zuan at ang iba pa ay sumasalakay sa lambak. Umakyat. Tinawag ni Qin Zuan si Hansen nang lumipas ang kanyang mount sa kanya, isinasalang-alang na kaya ng kanyang mount ang isang pangalawang tao at si Hansen ay isang mahusay na archer gamit ang Doomsday. Natuwa si Hansen at mabilis na sumakay sa mount. Akala niya na nawala na ang kanyang pagkakataon, ngunit ngayon si Qin Zuan ang kumuha sa kanya kaya mayroon pa siyang pangalawang pagkakataon. Sinundan ni Qin Zuan ang mga bakas ng kabayo at umusad. Habang nakaupo sa likuran niya, kinailangan ni Hansen na yakapin siya upang manatili sa mount. Siya ay nakasuot ng Beast Soul Armor kaya't hindi niya masyadong naramdaman ang anuman. Bilang karagdagan sa mga bakas ng kabayo, mayroon ding mga bakas ng dugo sa lupa, na tiyak mula sa mga sugat ng Sacred Blood Creature, patunay na nasa tamang direksyon sila. Pagkatapos ng 8 oras ng paghabol, sa wakas ay nakita ni Qin Zuan sina Son of Heaven, Yang Manli at ang iba pang tao sa unahan nila.
Huminto si Son of Heaven sa harap ng isang bundok at tumingin pataas sa tuktok ng bundok. Lumapit si Qin Zuan at Hansen. Ang bundok ay parang espada na nakabaon sa lupa, nakatayo ng hindi bababa sa kalahating milya ang taas. At ang sacred blood creature ay nakadapa sa tuktok ng bundok, paminsan-minsan ay umaatungal. Masyadong mataas ang bundok na ito. Kahit ang mga beast soul arrows ay hindi kayang makasakit sa nilalang, nakikita si Qin Zuan, sabi ni Yang Manli. Tumingin din si Son of Heaven kay Qin Zuan at nakita si Hansen na nakaupo sa likuran ni Qin Zuan na nakayakap sa kanyang baywang. Bigla siyang nagkaroon ng pagnanasa na patayin si Hansen. Kailangan nating subukang umakyat agad upang patayin ito, o maaari tayong humabol dito. Sa kakayahang magpagaling ng isang sacred blood creature, ang mga sugat nito ay gagaling sa loob ng ilang oras at hindi na natin ito mapapatay, sabi ni Qin Zuan, nakatingin sa tuktok ng bundok. Kaya taakyat tayo at papatayin ito. Inilagay ni Son of Heaven ang kanyang mount. Masyadong matarik ang bundok na ito. Kung tayo ay atakihin sa kalagitnaan, mamamatay tayo, tumutol si Yang Manli. Makakapagpadala tayo ng ilang tao sa itaas at magbabantay kami dito. Kung umatake ito, barilin natin ito hanggang mamatay, kalmado ang sabi ni Son of Heaven. Sino ang dapat umakyat? Tanong ni Qin Zuan kay Son of Heaven at nakakunot ang noo. Maliwanag na ang sino mang umakyat ay nasa malaking panganib at walang gustong kumuha ng panganib. Si Manli at ako lamang ang makakapagbigay ng banta dito gamit ang mga arrows. At kailangan ka, Qin Zuan, upang manatili at magbigay ng mga utos. Ang iba ay dapat umakyat. Napakatagal na nating naglakbay upang sumuko. Ang sino mang umakyat ay magkakaroon ng mas malaking bahagi ng karne nito, kaya't patas iyon, di ba? Ang tingin ni Son of Heaven ay lumipat sa mga mukha ng mga kalalakihan sa harapan niya at tumigas nang makatagpo si Hansen.